today's video, yung mga OLA na pag-uusapan natin are those na hindi masyadong mahigpit dahil ang dami nilang tinatanggap ng mga valid IDs. Pwede rin silang tumanggap ng PhilHealth, Voters ID, National ID, kahit na electronic pwede. But you have to promise yourself, na talagang pang petsa di peligro lang talaga yung mga loan apps na to dahil medyo masakit din yung kurot ng kanilang mga interest. Yung talagang lumapit ka lang sa mga loan apps na to kung talagang walang-wala na. Pero otherwise, nako, dapat nag-iingat po kayo sa ganitong mga loan apps. So if you wanna know kung ano yung mga loan apps na to na pwedeng pang petsa di peligro, because I mean, magbabayad ka naman lang ng interest, then might as well get a loan na at least buong natatanggap, no? Hello everybody! Welcome back to my channel. It's Ate Red here. Dito sa channel ko, pinag-uusapan po natin yung iba't ibang mga online loan platforms. Mapa-legit man, or hindi legit, or legit-legitan. Because yung importante sa lahat is meron tayong tamang expectation sa mga to. Dahil utang po is a big responsibility. Hindi po ito pa games lang. It comes with interest. Don't worry guys, kasi yung mention ko ng mga online loan platforms are those that are SEC registered. Kung talagang walang malapitan, at least you gotta start somewhere, no? But you have to be very careful because, like I said, may consequence po yung pag-uutang sa mga online loan platforms na to. So this video is unsponsored. It is based on my personal experience. So this video is just a list. If you want to see the individual videos of the loan apps na banggit sa video na to, then please check the description box. Hindi po yan link sa mga OLA na to ha. It's a link to the video kung saan makikita nyo more details about them. Bago tayo mapunta sa OLA number 1, just want to let you know guys that I'm currently wearing contact lenses from EO. Ito po siya. Brown lang. Para hindi kayo ma-distract sa glare ng aking glasses because you know that I wear glasses. Let's now go to loan app number 1 and that is, kaka-approve lang guys. That is GoPeso na under sa kay Sumulong Financing. Naku, pa-comment pa siya dun sa aking, sa aking video ha, na legit daw sila. Pero wait lang. Kahit na legit sila with the SEC registration, pero panoorin nyo yung interest ng loan app na ito. Nada-download po siya sa Google Play Store. Lahat naman ng OLA, kailangan mag-agree ka dun sa kanilang privacy policy kung saan pinapaalam nila kung ano yung mga sisilipin nila sa cellphone mo. Take note, sisilipin niyo po yung mga apps na naka-install sa cellphone for the purpose daw of doing their credit assessment. So sabi ng loan app na to, nagpapahiram sila ng up to 50,000 pesos but do not expect that amount ha. First time sa isang loan app, magsisimula ka sa mababang amount, pwedeng 1,000 to 5,000, yun yung na-approve niya sa aking credit limit. 7 days lang siya guys at tumawag lang siya ng tumawag pero wala akong natanggap na mga masasakit na mga text messages sa loan app na to. So siguro nga, recommended ID types niya daw is National ID, Driver's License, tsaka UMID. Pero kung wala kang mga ganito, pwede rin siyang tumanggap ng PhilHealth. O, yan. Basta pang petsa di peligro lang talaga yung loan app na to ha. Huwag niyong balik-balikan. PIN, passport, SSS, TRC, postal, pwede rin. Tsaka voters ID. And then, magpapaselfie siya. Tapos ng selfie, malalaman niyo kaagad kapag reject kayo kasi hindi kayo magkakaroon ng offer. Pero kung tapos ng selfie, nakita niyo yung offer niya, then most likely ma-approve na kayo niyan. Meron po siyang hinihingi na dalawang contact info. Pwedeng mag-approve kahit na sabihin mo freelancer ka or self-employed or housewife, pwede. The approval will still depend on individual credit assessment and the accuracy of the ID and the information that you provide. Naging offer sa akin pagkatapos ako mag-selfie, 5,000 yung maximum and pwede mo naman siyang babaan to 1,000 but do take note guys ha, na kahit na sabihin niyang 2 payments daw, kunyari, the way I see it sa totoo nito is 7 days lang talaga siya. Yung second term niya is napakalayo pa. I guess that is for them na makalusot and ma-explain kung bakit ang taas ng kanilang interest. Iti-take ko yung 5,000, babayaran ko sa loob ng 7 days. 7,187. Sasabihin niyang wave na daw yung last payment. Kaya sa akin, kahit na anumang drama, sabihin niya nito, para sa akin 7 days pa rin siya. And 2,000 na interest sa loob ng 7 days is way too high no matter how this loan app explains it. So, tinry ko siya sa 1,000 kasi gusto kong talagang malaman kung matatanggap siya kasi ang dami pong nagsasabi buo siya. Tatanggap ko po 1,000 seconds lang pagkatapos kong i-confirm. Yung binayaran ko is 1,400 after 7 days. Masakit yung interest nito at huwag na kayo maniwala dyan sa pa-2 terms na sabi niya, para sa akin 7 days lang talaga to. Now, let's move on to the second loan app on this list and that is MegaPeso. Itong si MegaPeso, under po siya sa kay Saymarge. Pwedeng Google Play Store, pwede ring App Store. And guess what guys, yung loan app na to ay SEC registered and reporting pa sa CIC. Kaya dapat pag-isipan nyo talaga kung utang kayo dito sa loan app na to or hindi dahil maaari siyang maka-apekto ng ating future loan applications. Marami-rami rin yung mga IDs na tinatanggap niya. And even if it says na 50,000 yung maximum niyong pwedeng ipahiram sa'yo, do not expect that kasi yung first loan ko sa kanya was 1,000 pesos. Na binalik ko na kailangan mong bayaran sa loob ng
14 days. Imagine sasabihin niyang 45 days. Ano ba klaseng drama yan? Kailangan mo siyang bayaran sa loob ng 14 days. Yun yung first loan ko sa kanya. Saka pa siya nag-offer ng installment na kunyari installment, seeding loans ko pa. Pero parang hindi naman totoong installment kasi yes, buo siyang matatanggap pero after 14 days, almost bayad na yung loan mo. Tapos yung babayaran mo na lang in the next 3 months, interest na lang. Why is it doing that? Because yung tendency kasi natin is magbayad ng early para makautang ulit. Hoping na meron tayong increase. Pero what if ayaw kanya niyang pahiramin pagkatapos mong bayaran in advance? Nawaisan kanya. Pero kung talagang walang-wala, at least ito, hindi po 7 days, at least meron kang 14 days to pay it back. Masakit din yung interest kasi yung first loan ko sa kanya, 1,000, binayaran ko after 14 days. 1,400. First loan mo, matagal siya mag-evaluate sa'yo. After 30 minutes, mo pang malalaman kung approve ka o hindi. At kung hindi ka man niya ma-approve, you can try again after 14 days. Yung mga IDs na tinatanggap niya, National ID, Postal, SSS, UMID, Passport, Driver's License, Voter ID, TIN, Pag-ibig, tsaka PhilHealth, and PRC, electronic version ng National ID mo, pwede rin, and also yung card pwede rin. So, pwede siyang mag-approve kahit na unemployed or housewife kasi hindi na siya hihingi ng payslip. And ito yung hihingi niyang contacts. So, make sure you let them know kasi pag hindi ka sumagot sa tawag nila, pag nag-remind sila sa inyo, kayo matatawagan yung mga ninominate nyo as contact reference. Basta, mataas yung interest niya. At huwag na kayo mag-advance sa loan app na to. Pagkatapos yung bayaran, kalimutan nyo na move on kayo sa ibang loan apps that offer better terms. And you've reached the end of the video. Charot, meron tayong one last loan app na babanggitin dito, si LoadCash. And LoadCash is kapatid po ni Mocha Mocha. Hanap din yung loan app na to kasi 2 beses akong na sa kanya na late sa kanya pero nagpautang pa rin siya. Parang unli utang na siya dito. Kaso mataas yung interest niya. Kunyari, magaan bayaran dahil grabe siya magpa-installment. Pero kung i-total mo lahat ng binayaran mo, malaki yung napupunta sa interest. It can be as high as 19% per month. Parang ganon. And sometimes it's like 16% per month. Depende sa term na pinili mo. Pero guys, buo siyang natatanggap ha. At kahit na nasa South Korea ako, sinubukan ko siya, nag-work siya. Isa siya sa mga loan platforms na medyo lenient. So kahit na sinasabi niya pwede siya magpahiram ng 50,000 pesos maximum, pero nagsimula ako sa 500 sa loan app na to. And ngayon nasa 3,000 plus yung maximum ko. Pero pa iba-iba kasi, depende. Usually nagkakaroon siya ng offer every time na binayaran mo yung pinaka-recent mo installment. O ganun. So, pero mabait siya ha. Hindi siya, tawag lang siya ng tawag, pero hindi siya ng babastos kapag overdue ka. Twice ako na overdue, tapos tinawagan niya yung nominated contact ko lang, which is yung husband ko lang. So, wala naman siyang ibang tinawagan sa mga sa mga nasa contacts ko. Yung mga IDs na tinatanggap niya, pwede siyang tumanggap ng UMID, SSS, Driver's License, Passport, National ID, Postal, TIN, Voters, National ID, tsaka PhilHealth. Pero kapatid talaga siya ni Mocha Mocha, especially sa interest, kasi under po siya sa kay Copperstone. Just make sure na nagbigay kayo ng heads up sa mga kung sino mga reference na nilagay nyo sa mga loan apps na to kasi there's really big chance na matawagan sila. I've experienced that sa kay Mega Peso, I've experienced that sa kay LoadCash. Kay Go Peso, hindi pa naman kasi ako na late at parang wala namang masyadong tumawag nung 6 and 7 days. Yun lang, mataas talaga yung mga interest. So guys, ito yung mga loan apps that are SEC registered and reporting to CIC. So just make sure ha, na saka na kayo lumapit sa mga loan apps na to kung walang-wala talaga. Yung talagang petsa di peligro na kailangan yung pamasahe para makapagtrabaho kayo. Pero pagkatapos yung bayaran yung mga loan app na to, huwag na kayong umulit kahit na mag-offer sila ng mataas na offer. Syempre, pag malaki yung amount, malaki din yung interest na kasama nito kung iti-take nyo. I mean, yes, my point is, magbabayad ka naman lang ng interest and might as well go for loans na at least buo silang natatanggap. Kasi I think they're better compared to mga loan apps na grabe yung kaltas. Like, kakaltasan ka ng 35 pagkatapos may patong pa, tapos 7 days. At least, ito yung mga loan apps na to, they're lesser evil. And of course, kung pasado na kayo sa mga online loan platforms like those that are in the list of my legit loan apps playlist, yung mga ganon, huwag nyo nang balikan yung mga loan app na binanggit ko dito. So, I hope meron kayo natutunan sa video na to. Kung meron ako nakalimutan banggitin or may mga loan apps kayong gustong pasilip, let me know in the comment section and I will see you on my next vlog. Bye-bye!